So, dali gano'n lang ako. Share lang mag-share lang tayo ng ng ating video. Kayo din po, paki-share na rin po yung video natin para may makapanood din po. Yan, so share lang tayo ng video. Okay, Admin Rich, Commentarista. Fight fake news, expose the truth. Yeah. Fight fake news. Yeah. So, tayo lang ay share lang natin to sa ating newsfeed para may makapanood din, no? Share natin sa ating newsfeed. Yan, share tayo sa ating newsfeed. Saan pa? Share din tayo sa ating group, no? Group. Your group. Share tayo sa ating group. Yan. Group natin. Share lang natin sa ating group. Yan. Para may makapanood. Yan. Share tayo sa ating group. Share tayo sa ating group. Yan. Para may makapanood. Okay. Share tayo sa group. Yan. Okay. 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 So, nag-share na po ako sa group. Yan. Okay. So, okay na po. Na-share na po natin sa group. Yan. So, ito din. Tanggalin lang natin to. Okay. Yan. So, yan na. Hello mga kababayan, ito po si Admin Rich, Commentarista. Yan. So, kamusta po kayo mga kababayan ko, no? Sa mga OFW, sa iba-ibang panig ng daigdig, kamusta po kayo? Sana po ay nasa mabuti kayong laging kalagayan. At nga pala, no, sa lahat po ng mga followers natin, subscriber, sa lahat po ng mga DDS na nanonood, nakatambay sa aking page, maraming pong salamat sa inyong lahat sa panonood. At sa mga hindi pa po nakapag-subscribe, pakisubscribe na po ang Admin Rich, no? Pakisubscribe na po. At saka para makapag-like po kayo sa ating Facebook sa ating YouTube ay double tap lang po. Double tap to like. Kasi kapag vertical, no, kapag vertical live ay hindi kasi kita kung saan ba magla-like, no. So, double tap lang po, no, para makapag-like po kayo, double tap. Yan. Ganyan po kapag vertical po ang live sa YouTube, double tap to like, no? Ganyan po 'yun, no? So, eto na nga mga kababayan, no? Maraming pong salamat sa pagsama sa ating mga kaibigan sa gabing ito. Anong oras na ba? Uy, alas 9 na pala. Oh my gosh. Alas 9 na pala mga kaibigan, no? So, magla-live tayo mga 1 oras. So, matatapos tayo malamang nito alas 10, no? Yan. So, mga kaibigan, yung topic po natin ngayon, isa po sa topic natin ngayon, mga kaibigan, ay eto. Kaya po ang dahilan, mga kaibigan, kung bakit marami pa tayong topic pero ito yung ating pinaka-topic, no? Uunahin na natin to. Ang dahilan po kung bakit galit na galit, no, si VP Sara Duterte kay Speaker Martin Romualdez at ayaw po ni VP Sara Duterte na si Speaker Martin Romualdez ay magkaroon man lang ng intensyon para tumakbo sa 2028 election. Sa totoo lang po, sasabihin ko na po sa inyo ang katotohanan. Kapag naglaban po talaga at kapag talagang
nagkaroon ng intensyon si Speaker Martin Romualdez na tumakbo as President of the Philippines sa 2028, mga kaibigan, tatalunin niya si Sara. Oo, sabihin natin, mga kaibigan, si Sara, anak ng presidente. Pero si Speaker Martin Romualdez, mga kaibigan, hindi niyo ba alam na napakarami ng kanyang suporta? Oh, may resibo tayo dyan, mga kaibigan, o may resibo tayo. Titignan natin kung bakit tatalunin ni Speaker Martin Romualdez si VP Sara Duterte kapag sila ay talagang naglaban sa 2028. No? So, titignan natin. Hindi tayo magsasalita dito na wala tayong resibo. No? So, may resibo po tayo, mga kaibigan. Ang reason kung bakit napakaagang winasak, sinira ni VP Sara Duterte si Speaker Martin Romualdez, bagamat panay ang sabi nila na wala daw bilang, na hindi daw umaak sa survey, na palagi daw kulilat, Bisaya, Bisaya naman talaga ako yun. Palagi daw kulelat sa survey, hindi daw umaangat at pinagtatawanan pa nila si Speaker Martin Romualdez kasi hindi daw umaangat, kulelat daw palagi sa survey. Yan, mga kaibigan, ang palagi nilang sinasabi na si Speaker Martin Romualdez ay kulelat at hindi siya makakapasok kasi nga wala daw bilang. Pero dito ka magtataka. Sinasabi ni VP Sara Duterte at ang mga DDS na walang bilang at palagi daw kulelat sa survey, pero napakaaga nilang sinira. At patuloy nilang sinisira si Speaker Martin Romualdez. At patuloy nilang binabato ng kung ano-anong mga putik at kung ano-anong mga issue. Diba? Kasi, mga kaibigan, takot sila. Yan po ang katotohanan. Takot na takot po sila na tumakbo sa 2028 si Speaker Martin Romualdez. Yan po ang katotohanan. So mamaya po, papakita tayo ng resibo, mga kaibigan. Mark Rivera, number 1. Hello din po sa iyo, Mark Rivera. Marami pong salamat. At sa 159 na nanonood sa atin ngayon, paki-double tap lang po ang ating live video para kayo po ay makapag-like, no? Manang Admin Rich, yan. Hello, Mark Rivera. Kamusta po, no? So tuloy na po tayo, mga kababayan. Yan nga po, napakaaga po nilang sinira si Speaker Martin Romualdez. Bagamat sinasabi nila na hindi po daw mananalo, na kesyo wala daw bilang, at saka lagi daw kulelat sa mga survey. Pero wag ka, takot na takot sila. At di ba, ilang beses po sinabi ni Sara sa kanyang mga interview na si Speaker Martin Romualdez daw ay meron daw ambisyon na maging Pangulo ng Pilipinas. Kung titingnan mo, mga kaibigan, kung titingnan mo, bakit takot na takot si VP Sara Duterte? Lahat naman ng tao, lahat ng mga Pilipino, kung qualified ka, pwede kang mag-ambisyon na maging Pangulo. Si Speaker Martin Romualdez pa kaya? Nakitang-kita naman natin na maganda ang credential. Maganda ang kanyang background sa education, nung nag-aaral pa siya. Maganda ang background niya. Nagtapos siya sa 2 university sa ibang bansa. At pagkatapos, nag-aral pa siya dito sa University of the Philippines at nagtapos siya ng abogasya. At pagkatapos niyang magtapos ng abogasya, siya ay nakapasa sa bar exam. At pagkatapos ay nagkaroon siya ng mga trabaho na mayroong matataas na mga posisyon, mga kaibigan. So, hindi po katulad ni VP Sara Duterte na kaya lang nagkaroon ng mataas na posisyon, naging mayor agad ay dahil sa kanyang tatay. Yan po yan, mga kaibigan, no? Dahil sa kanyang tatay. No? Si Speaker Martin sabi, tatay din naman niya. Pero,
ang pagkakaalam ko, wala na yung tatay ni Speaker Martin, 'di ba? Pagkakaalam ko, wala nang tatay niya. Oh. Wala na yung tatay niya noon, pero gumagawa siya ng sarili niyang pangalan, 'di ba? So, sabi niya, magkano bayad sa'yo? Ikaw, magkano bayad sa'yo? Magkano ang bayad sa'yo sa paninira sa Pangulo? Magkano ang bayad sa'yo sa pagtatanggol sa mali? Magkano ang bayad sa'yo sa paglaban sa gobyerno? At least ako, pro-government ako. Diba? At least ako sumusuporta ako sa gobyerno. At least ako meron akong ambag sa lipunan. Kayo, mga komunistang NPA, wala kayong ambag sa lipunan, kundi manggulo. Galit sa gobyerno, sinisiraan ng gobyerno kasi mga komunistang NPA kayo. Diba? Lumalaban sa gobyerno, galit sa gobyerno, yan kayo, mga komunistang NPA. Yan kayo, mga DDS. Real talk lang tayo dito. Kapag galit ka sa gobyerno at lumalaban ka sa gobyerno, komunistang NPA ka. At least ako, supporter sa gobyerno. Diba? Okay, tuloy na tayo. So, mga kaibigan, si VP Sara Duterte ay super insecure kay Speaker Martin Romualdez. Kaya po, sinisiraan niya si Speaker Martin Romualdez. Nauna po niyang siraan si Speaker Martin Romualdez at lahat po ng mga paninira ay kanyang sinasabi para lang masira ang imahe ni Speaker Martin Romualdez. Mabuti na lang po at ang ating speaker ay talagang matatag at siya po ay nakapokus sa kanyang trabaho. At nakikita po yan, mga kaibigan, no, sa kanyang trabaho sa House of the Representative, makikita po ang kanyang katatagan. No? So, strong batasan, strong Malacanang. Yan. Malakas na batasang pambansa, malakas din na Malacanang. Diba? So, sa pagiging stable ng House of the Representative, kailangan ng isang matatag na speaker na suportado ng lahat. And si Speaker Martin Romualdez, kaya niyang pag-isahin ang Kongreso. So mga kaibigan, nakita ito ni VP Sara Duterte. At siya po ay nainggit na inggit siya kay Speaker Martin dahil nakita po ni VP Sara Duterte na si Speaker Martin ay isang strong leader. Di ba? Naalala niyo mga kaibigan, si Sara Duterte, hindi naman makakatakbo yan sa pagka-vice presidente. Hindi yan makakatakbo. Bakit? Wala siyang partido. Diba? Walang partido si Sara Duterte. Ang kanyang partido ay humpong ng babago. Hindi ito po pwede dahil ito ay lokal. Kaya ang nangyari mga kaibigan, nagpa-adapt si VP Sara Duterte kay Speaker Martin Romualdez sa Lakas CMD. So, inadapt po siya, no? Ni na Speaker Martin Romualdez at si Speaker Martin Romualdez mismo ang naging campaign manager ni Sara Duterte. Yan ang walang hiya, no? Ungrateful. Diba meron nga siyang video na nagpapasalamat siya kay Speaker Martin kasi lahat daw ng pagod, puyat, luha, lahat daw yun kay Speaker Martin Romualdez. Sabi niya, 32 million, you did it all. Diba? Talagang grateful talaga siya. During that time, nagpapasalamat siya kay Speaker Martin Romualdez dahil kung hindi kay Speaker Martin Romualdez, hindi naman siya, hindi rin siya mananalo kung hindi dahil kay Speaker, kung hindi dahil kay PBBM, hindi siya mananalo sa eleksyon dahil hindi naman siya kilala.
So in short mga kaibigan, inadapt siya. Inampun siya ni Speaker Martin Romualdez, binigyan po siya ng partido. No? Kasi obvious, ayaw niya sa partido ng tatay niya kasi nandun si Bongo. Matindi yung kanilang alitan ni Bongo dahil si Bongo daw ang nagiging dahilan kung bakit hindi niya nakakausap ang kanyang tatay. No? Matindi ang alitan ng dalawang yan, mga kaibigan. No? So, eto nga mga kaibigan, parang hindi man lang naisip ni VP Sara Duterte na hindi siya magiging pangalawang presidente kung hindi dahil kay Speaker Martin at saka kay PBBM. Lalong-lalo na kay Speaker kasi si Speaker po ang nag-adapt sa kanya sa partido, no? Lakas si MD, no? At saka si Speaker po ang naging campaign manager ni VP Sara Duterte. Meron nga pong video mga kaibigan sa campaign, no? Sa kampanya na si Speaker Martin Romualdez. Nandun siya sa baba ng sasakyan ni Sara at saka ni PBBM, no? Tapos nga si Speaker, naka-green, no? Green ang sinusuot niya, hindi siya red, no? Naka-green siya. Si Sara Duterte talaga yung niya, parang dinadala. So, naka-green si Speaker, nasa baba siya ng sasakyan ni PBBM tsaka ni Sara. Pagkatapos nakahawak siya dun sa sasakyan, tapos tumatakbo-takbo siya. Habang tumatakbo ng dahan-dahan yung sasakyan ni VP Sara at saka ni PBBM, si Speaker nandun, tumatakbo-takbo din, hawak-hawak yung nakahawak sa sasakyan. Ibig kong sabihin, grabe talaga yung hirap na dinanas ni Speaker Martin sa candidacy ni Sara Duterte. Grabe. Totoo yung sinabi ni Sara na luha, pagod, puyat, pawis, lahat yun kay Speaker Martin Romualdez. Niya dapat ipagpasalamat. Totoo yun kasi nakita ako Ganun yung effort ni Speaker Martin Romualdez para lang ikampanya si Sara Duterte as campaign manager. Pero nakita natin na si Sara Duterte ay wala po siyang utang na loob. Hindi po siya marunong tumanaw ng utang na loob. Okay lang sana kahit hindi siya tumanaw ng utang na loob Pero yung hindi na nga siya marunong tumanaw ng utang na loob, naninira pa siya. Siniraan pa niya si Speaker. Dapat kung hindi ka marunong tumanaw ng utang na loob, huwag ka nang maniya, di ba? Kasi ang laki ng ininvest ni Speaker sa kanya. Pagkatapos siniraan pa niya. Grabe mga kaibigan, yung mga paninira naman niya, ni isa, wala ka namang makita na ebidensya. Wala po siyang maipakitang ebidensya sa lahat po ng mga paninira na sinabi niya tungkol kay Speaker Martin. Ni isa, wala pong ebidensya si Bibi Duterte. Puro lang talaga paninira ang kanyang ginawa, no? So, ito po mga kaibigan, no? Tingnan po natin itong isang CDN News, no? Cebu Daily News. Ayan, Cebu Daily News. Ang sabi po dito, 58 daw of 63 party lists Solon support Romualdez as Speaker. Garvin. Wow! Tingnan mo mga kaibigan, no? 63 yung party list na nandun ngayon sa House of the Representative. 63 lahat. At 58 doon ang sumusuporta kay Speaker Martin Romualdez. Ganon siya kalakas. Ganon ka-strong ang ating Speaker. O 58, 59, 60, 61, 62, 63. 5 only. 5 lang ang hindi sumuporta sa kanya. The rest, lahat sumuporta. Pero mo, 63 lahat ang party list. Ang 58 sumuporta. 5 lang ang hindi sumuporta sa kanya. Malamang, yung mga 5 na yan, dito yan sa Duterte. Dito yan kay Sara. Mga kaibigan, no? Di ba? So ngayon, am I making sense?
Yung sinasabi ko sa inyo, na kapag naglaban si Speaker Martin at si VP Sara Duterte sa 2028, talong-talo, talo talaga si VP Sara Duterte. Sabi ko sa inyo, meron akong resibo eh. Hindi ako basta-basta magsasalita dito na wala akong resibo. Di ba? So, ito mga kaibigan, no? A total of 58 party list representatives in the incoming 20th Congress have expressed support for the leadership of Speaker Martin Romualdez according to a lawmaker. There are 63 seats allocated to party list representatives, no? Tapos 58 ang sumuporta kay Speaker Martin. Okay, tatanungin ako dyan ng mga DDS, anong yan? Anong kinalaman yan sa 2028 election? Makinig kayo ha. Anong kinalaman ito sa 2028 election? Itong sinasabi ko na bakit tatalunin ni Speaker si Sara Duterte just in case na tumakbo talaga siya. Unang-una sa lahat, sabi ko nga, sa 63 na mga party list, 58 ang sumuporta. And then, sa 315 na mga mambabatas, nasa 280 plus ang sumuporta kay Speaker. So, ibig sabihin, super majority. At alam naman natin mga kaibigan na ang mga mambabatas na ito, sila yung tinatawag na representatives. Sila yung mga kongresista sa kanilang mga lugar. Hindi pa kasama ang party list. Ang party list, buong Pilipinas yan. Diba? Yung kanilang saklaw ay buong Pilipinas. Pero yung mga kongresista sa iba-ibang mga distrito, doon lang sila sa kanilang distrito, sa kanilang komunidad. So, kung yung mga lahat na yan ng mga kongresista, yung mga representative na yan, na sumuporta ngayon sa ating Speaker, Martin Romualdez, mga kaibigan, ibig sabihin, kongresista yan eh. So, meron silang contact sa mga gobernador, sa mga mayor, sa mga councilor, sa mga barangay, at sa kanilang mga constituent. At hawak yan, no? Di hawak lahat ni Speaker Martin. So ngayon mga kaibigan, makahawakan din, no? At susuporta din lahat yan kay Speaker Martin kasi itong mga representative na ito ay sumusuporta kay Speaker Martin malamang sa malamang, mga kaibigan. Yung mga governor, yung mga mayor, kakausapin nila lahat yan. Yung mga councilor, vice mayor, kakausapin nila lahat yan. Kaya malamang sa malamang, kung tatakbo talaga si Speaker Martin Romualdez, super majority ng mga governor, ng mga mayor, ng mga councilor, ng mga barangay, super majority yan ay nasa likuran ni Speaker Martin Romualdez at si Speaker Martin Romualdez ang ikakampanya. So ilan lang kay Sara? Konti lang. Wawa naman si Sara. Wawa. Kawawa naman siya. Baka doon lang siya sa Davao City. O, diba? Kaya yan mga kaibigan, takot na takot po si Sara Duterte kay Speaker Martin Romualdez. Yan po ang dahilan kung bakit napakaaga po niyang sinira si Speaker Martin. Dahil alam niya na si Speaker Martin Romualdez ay merong laban. At talagang siya ay ilalampaso pagdating ng 2028 election. Kasi kung walang laban yan, di ba sinasabi na, ay walang bilang, ay palaging huli sa survey, pinagtatawanan pa nila. Hello, palaging huli sa survey, palagi daw kulelat. Talaga, bakit parang
threaten na threaten kayo. Bakit takot na takot kayo kay Speaker Martin Romualdez? Bakit talagang sinisiraan nyo ng husto? Kahit na napakatahimik naman ang tao at hindi naman gumaganti yung tao, ay patuloy pa rin kayo sa paninira kay Speaker Martin Romualdez. Kasi nga, takot na takot kayo. Alam nyo kasi, natatalunin ni Speaker Martin Romualdez si Sara pagdating ng presidential election kapag yan talaga ay tumakbo. Di ba? Yun lang yan mga kaibigan. Aminin nyo, takot kayo. Mga DDS na nandito, aminin ninyo na takot kayo kay Speaker Martin. Kaya ninyo sinisiraan. Tingnan nyo. Kapag may mga post si Speaker Martin, nandun kayo. Nag-i-emoji kayo na tumatawa. Diba? Tapos nambabash kayo. Takot na takot kasi kayo eh. Gusto nyong sirain. Gusto nyong masira si Speaker Martin. Pero hindi nyo naman pwedeng masira ang isang tao na maganda naman ang pinapakita. Dahil hindi naman bulag ang mga Pilipino. Hindi bulag ang mga Pilipino. Katulad na ay magnanakaw. Nasa lang ninakaw? Nasa meron ba siyang demanda katulad kay Sara? Nasaan? Meron ba siyang mga plunder cases? Wala. Sasabihin, nagpapatay daw, nagpapakidnap daw, di ba? Yan yung sinasabi ni Sara no? Na nagpapapatay daw si Speaker, nagpapakidnap daw sa Tacloban. O, di ba? Yan yung sinasabi ni Sara. Tapos, inano siya, di ba, ng mga kalaban ni Speaker Martin sa Tacloban. Binasag yung kanyang sinasabi na wala naman daw ganun. Si Speaker Martin nananalo talaga. Walang lumalaban kasi nga siya talagang gusto ng tao. Mga kalaban mismo ni Speaker Martin ang nagtanggol kay Speaker Martin na mali daw yung sinasabi ni Sara na yun ay paninira lang. Kita niyo? Paninira lahat. Wala man lang siyang maipakita na ebidensya. Pati yung sinasabi niya na meron daw kaso si Speaker Martin sa Delaware. Aba, ni-research ko. Kaso sa Delaware? My God! Kaso, hindi nga